Halos 3 taon na nga ako nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia at nakapagdesisyon na nga ako na umuwi ng Pilipinas para naman mabigyan ko naman ng panahon yung aking mga anak. So, sa mga hindi nakakaalam, meron na nga tayong 2 anak. Yung isa nga ay 5 years old at yung isa naman ay 8 years old. Dahil nga nalalapit na yung kanyang birthday ay kailangan ko na nga umuwi dahil yung last birthday nga niya na pang 7 years old ay hindi nga ako nakauwi. Nakapangako nga ako. So this time, tutuparin ko na pero yun nga lang 8 years old na siya. So before yung araw ng aking uwi, pumunta muna ako dito sa Sangyupsarap dahil gusto ko talaga itong ma-experience. At dito nga lang yan sa Batha. Ayan nga yung ating mga kasama, si Yaj TV at saka si Marlo Ikban Vlog. So wag na kayong magtaka kay Marlo kasi lagi ko na lang talagang kasama yarn. At ngayon nga lang namin na-meet si Yaj TV. First time ko nga pala makakain sa mga ganitong Korean food. At wala talaga akong idea kung paano kainin ang mga to. Actually, dapat chopstick yung ginagamit dyan pero gumagamit ako ng tinidor at saka kutsara. Kasi nga first time ko at hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Chot. So ang ending tuloy, si Yaj TV na lang yung nagluluto. Sorry naman. Yan, pagkatapos nga namin dito sa Sangyupsarap, so naghiwa-hiwalay na kami. At ako naman, dumiretso na dito sa Beauty Lair. Nandito ako para magpaganda ha. Pero hindi bonggang ganda kasi wala na tong igaganda. So kahit konting ganda lang, magkaroon lang tayo ng ganda. So pagdating ko nga sa loob, pinahiga na ako ni... nakalimutan ko yung pangalan. Ano ba naman? So pinahiga ako. Ang una niyang ginawa sa akin ay nilinisan muna ang aking pagmumukha kasi marami nga siyang impurity. So tinanggalan muna ako dyan ng mga whiteheads. So medyo naluluha nga ako dyan kasi first time kong tanggalan siguro ng whiteheads kaya ganon yung effect. Pagkatapos nga malinisan yung aking pagmumukha, ngayon naman ay pinahira niya ng gel. Pagkatapos naman pahira ng gel, ang next naman ginawa ay itong hypo procedure. So ang purpose naman nitong hypo is for lifting. Ang kagandahan pa nito ay meron din siyang fat burning properties. Matatanggal talaga yung mga taba-taba dyan sa mukha mo at yung pagsasag ng mukha mo. Pagkatapos ng hypo, next naman ginawa ay yung biolift. So, dito naman sa biolift, ang naramdaman ko naman dito, hindi siya masakit pero medyo may kuryente ka lang mararamdaman sa kanya. Kasi yun talaga yung effect niya. So, ang purpose naman niya is tinatanggal naman niya yung pagsag ng mukha mo. Talaga magiging magkakaroon ka ng panga dito, matatanggal yung taba-taba mo. Ganon. May isa pang procedure na ginawa sa mukha ko pero hindi ko na siya na-videohan. Kasi nag-full memory na nga ang Inday. So, super na sulit talaga yung pagbibigay ko ng time dito sa Beauty Lair. Talaga nakapag-relax ako ng bonggang-bongga na parang natanggal yung pagod ko sa loob ng 3 years na pagtatrabaho ko. So, sa gustong magpaganda, magpabook na kayo sa Beauty Lair and Aesthetics Training Center. Wala silang walk-in. So, kailangan nyo muna magpabook. Ilalagay ko sa comment section yung kanilang page. Tapos ko nga sa Beauty Lair, ito naman si Madam CEO, nag-invite pa na pumunta sa Chinwa. So, napasama, patuloy ako. Pero syempre, pabor sa akin dahil hindi pa nga ako nagdi-dinner that time. At gusto ko na rin makita din si Chef Brian last time dahil uuwi na nga tayo sa Pilipinas. At si Chef Brian, isa din yan sa mga kaibigan natin dito sa Saudi Arabia. At syempre, kasama ko pa din si Madam CEO ng Beauty Lair, si Madam Pa. Thank you so much sa inyong dalawa. Talaga, you made my day. So, pagka-uwi ko nga, kinabukasan naman ng gabi, pagkatapos ng trabaho. Actually, ang dami ko pang tinrabaho kasi kinabukasan, uwi ko na. So, bago pa ako nag-prepare ng aking mga gamit, nagtrabaho pa ako ng buong araw. And ayan, nakapag-prepare na ako ng mga gamit ko, mga damit ko. Ngayon naman, ina-arrange ko na lang yung mga chocolate na ipangpapasalubong ko sa mga mahal ko sa buhay. So, medyo marami-rami itong chocolate na nabili ko, kaya medyo, lumagpas yung ating timbang. Kaya ang ending, yung ibang mga gamit ko, hindi ko na talaga sila nadala. Importante kasi sa akin, madala ko tong mga chocolate dahil ito nga yung ipang papasalubong ko. Yung mga damit naman, yung ibang gamit, pwede namang mabili pa sa Pilipinas. Chocolate kasi iba talaga pag galing Saudi Arabia. Iwan ko ba? Meron din naman sa Pilipinas nyo. I-prepare ko na lahat at itong chocolate na lang yung kailangan kong ipasok sa aking bagahe. Sa ticket ko, 30 kilos lang yung pwede kong dalhin at saka 7 kilos naman sa hand carry. So kaya medyo maliit lang talaga yung bagahe na pwede kong dalhin, dala nga na 30 kilos lang. And ayan, tinakpan ko na siya, tapos nilock ko na rin. At ang sunod kong ginagawa dito, pagkatapos ko siyang ilock, meron ako ditong timbangan. Hiniram ko lang sa alaga ko yan, kasi mahilig siya mag-travel, so meron siya niyan. Ayan, hiniram ko muna para masigurado ko lang na 30 kilos yung madadala ko. Kaya ayoko yung aabala ba yung nandun ka na sa airport, tapos marami ka pang iniisip, hindi ka confident na baka lumagpas yung kilo ng bags mo. Parang ayokong makaranas ng ganun. So dito pa lang, piniprepared ko na talaga na 30 kilos lang yung kailangan dala ko para hindi na ako magbukat-bukat doon sa airport kasi mahirap yun. Ang salang mo palang stress ka na, buong biyahe mo niyan stress ka na, kaya sinigurado ka talaga na hindi susobra. Ito na yung pangalawang maleta, medyo maliit na siya kasi eto 10 kilos na lang. Yung una kanina 20 kilos yun. And ito 10 kilo na lang yung kailangan ko dito. So ayan na, sigurado ko na siya na 30 kilos. So ayan, inipon ko na yung mga bagahe na dadalhin ko. And yung black naman, yan naman yung 7 kilos. Pero hindi siya
nagkasya talaga 7 kilos kasi nga konti lang yung dilagay ko at saka maliit lang yung aking bag. Mayroon na lang akong 30 minutes dyan. Hinihintay na ako ng amo ko sa baba. Kung nagmamadali kasi nga binigyan niya ako ng 2 oras para mag-prepare. Pero sa umaga pa lang yan, tinodo-todo ko na yung trabaho ko na matapos ko lahat ng utos niya para bigyan niya talaga ako ng time na i-prepare yung mga gamit ko kasi ayoko talaga na hindi ako nakakapag-prepare na aalis. Syempre kailangan malinisan ko din yung kwarto para naman wala na talagang iisipin yung amo ko. So ayan, sinulit ko muna for the last time yung higa ko dyan sa aking higaan. Talagang mamimiss ko to, my God. Tapos ko nga mag-prepare, bumaba na ako and then ayan, bumiyahe na rin kami ni madam. So yung madam ko hindi siya na-imik sa akin and hindi siya nagsasalita. Feeling ko umiyak na nga siya. Charis. Hindi, kasi nga meron siyang pinapanood, ganon. So ini-explain niya sa akin na pagdating ko daw sa airport, wag daw ako nakikipag-usap kung kani-kanino. Na daw hindi daw maantala yung aking pag-alis. Ano siya ka-concern at conservative sa akin ba? So kasama nga pala namin yung 2 driver kasi yung isa tinitraining kasi yung isa naman dyan ay magbabiyahe na rin sa kanilang lugar. Matitira na lang talaga dyan yung isang driver na tinitraining. And then, ayan, binibidyohan ko yung paligid kasi sabi niya, magbidyohan ko daw kasi maganda yung view. Actually, for vacation lang ako ng 2 months. And meron akong re-entry visa. Pero nakadepende pa rin yun sa gusto ko, kung gusto ko pang i-push or hindi. Kagandahan sa amo ko is, hindi muna siya bumili ng ticket ko pabalik para just in case daw na hindi ako makabalik or magka-problema ako sa Pilipinas or kung ano may yung problema, at least hindi pa siya nakabili ng ticket. So, ang gusto niya mangyari, bibili na lang siya ng ticket kung kailan pabalik na ako, gano'n. Pababa na siya at inabot niya nga sa akin yung pasalubong niya. Sabi niya pagkain ko daw, just in case hindi pa ako makakain sa airport. So, pagpunta ko ng airport, dapat 5 hours before ng flight mo, nandito ka na kasi para hindi ka maiwan sa airport. And then kung may mga problema, masusolusyonan mo pa agad. So, ayan, nagpatimbang na ako. In fairness naman, kompleto naman yung 30 kilos, hindi naman sumubra, hindi rin kumula. Pala, natanggal na yung aking kaba. Pagkatapos magpakilo, at kinuha na yung aming mga luggage. Ito na nga kami tumambay sa gate kung saan kami lalabas mamaya pag dumating na yung eroplano. Nabot kami dito siguro mga 5 hours. Kung nga lang kami natambay. So meron ding mga OFW na umuwi. So confident akong nakipagchikahan. Kasi buti na lang hindi nila ako nakilala. Kakailang kasi pag ganun. At sa wakas ang pinakahihintay ng lahat. Eto na nga, papasok na kami sa eroplano. At ang una nga naming destinasyon ay pupunta pa kami sa Oman. Kasi nga connecting flight yung kinuhang flight ng aking amo. Ang sistema, dadaan muna kami sa Oman bago dumiretso ng Maynila. So hanggang dito na lang muna mga ka-olebs. Next video na lang natin isasalaysay kung ano yung mga naging experience natin sa ating travel from Oman to Manila, Manila to Tacloban, and Tacloban to Samar. See you on my next vlog.